Super Typhoon Francisco, patuloy ang paghagupit at pagkilos sa buong Luzon. Palawan, direktang maapektuhan sa paglakas ng hanging habagat dulot ng bagyong Francisco. Isang bagong low pressure area o LPA na nabuo sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Mataas na ang tsansang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at maging susunod na bagyo na tatawagin namang Bagyong Gardo, ang ikapitong bagyo ng taon. Alamin ang lakas at direksyon nito sa mga susunod na araw, saan namang lugar na tatama at maapektuhang lugar dito sa bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito natin update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, June 23, 2026, narito nating update sa panahon. Mga kababayan, patuloy nating binabantayan ang bagyong Francisco o Super Typhoon Francisco na lalo pang lumalakas habang kumikilos sa karagatan ng Philippine Sea. Bagamat nananatiling malayo sa kalupaan ng bansa, patuloy nitong pinapalakas ang hanging habagat na siyang nagdadala ngayon ng pag-ulan, pagbugso ng hangin at pag-alon ng dagat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya kung kayo ay nasa mga baybaying lugar, bulubunduking lugar o mga lugar na madalas bahain, samahan ninyo kami hanggang sa dulo ng ulat na ito upang malaman ang mga pinakahuling detalye at mga dapat paghandaan sa mga susunod na araw. Mga kababayan, ang sentro ng mata ng bagyong Francisco ay namataan sa layong 625 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot na sa 175 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot hanggang 215 km kada oras. Patuloy itong kumikilos pakanlurang hilagang kanluran o west-northwestward sa bilis na 20 km kada oras. Sa kasalukuyan, umaabot hanggang 360 km mula sa sentro nito, malawak na malalakas na hangin at ulan na dala nito. Mga kababayan, ang bagyong Francisco ay naabot na nga ang peak intensity nito o lakas nito bilang isang super typhoon. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng magandang kondisyon ng karagatan habang naglalakbay sa Philippine Sea. Kaya delikado pa rin ito kahit malayo pa sa lupa, dahil sa lawak ng saklaw ng ulap na dala nito o trap o extension ng bagyo. Kung mapapansin ninyo sa ating mapa, malayo pa nga ang mata nito pero ang buntot naman nito or extension ng kaulapan na bahagi pa rin nito ay umaabot na sa ilang kalupaan ng bahagi ng Luzon, partikular sa extreme northern Luzon. Kasabay pa ng paghigop ng hanging habagat na siyang nagpapatindi ng epekto ng mga pag-ulan sa lugar ng Palawan at ibang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Batanes, Northeastern Cagayan kabilang ang Gonzaga at Santa Ana, silangang bahagi ng Babuyan Island kabilang ang Babuyan Island, Didicas Island at Camiguin Island. Sa mga lugar na ito, posible ang hanging nasa pagitan ng 39 hanggang 61 km kada oras na maaring magdulot ng bahagyang pinsala sa mga magagaan na istruktura, mga sanga ng puno at ilang pananim. Ayon naman sa Pag-asa, ang pinakamataas na wind signal na posibleng maranasan habang dumadaan ang bagyong Francisco o Super Typhoon Francisco ay signal number 2 na lamang kung magkakaroon ng kaunting pagbabago sa direksyon nito. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa alimang bahagi ng bansa ang bagyong Francisco, hindi ibig sabihin nito ay wala na itong epekto. Sa katunayan, ito ang isa sa pinakamahalagang dapat bantayan ngayon. Habang lumalakas ang bagyo, lalo ring hinihigop at pinalalakas ang hanging habagat o southwest monsoon. Ito ang dahilan kung bakit maraming lugar sa bansa ang maaring makaranas ng mga pag-ulan kahit malayo ang sentro ng bagyo. Sa madaling salita mga kababayan, hindi kailangan maglandfall ang isang bagyo upang magdulot ng panganib at pinsala sa bansa. Ngayong araw, inaasahan ng malalakas hanggang gale force na pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kabilang dito ang halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Kasama rin ang Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa mga susunod na araw, lalo pang lalawak ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na hangin. Kaya pinapayuhan ang publiko na mag-ingat lalo na sa mga outdoors activities, paglalayag at mga gawaing maaring maapektuhan ng malalakas na pagbugso ng hangin.
Dahil sa epekto ng Bagyong Francisco, patuloy ding lumalaki ang mga alon sa karagatang sakop ng Northern at Eastern Luzon. Umaabot na sa 4 na metro ang taas ng alon sa silangang baybayin ng Babuyan Island at mainland Cagayan. Umaabot naman 3.5 metro ang alon sa silangang bahagi ng Batanes. 3 metro naman ang taas ng alon sa silangang baybayin ng Isabela, Northern Aurora at iba pang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands. Dahil dito mahigpit na ipinapayo sa mga mangingisda o operator ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa ngayon. Ang mga alon sa mga lugar na ito ay maaring maging panganib lalo na sa mga maliit at hindi sapat na kagamitan ng bangka. Kaya naman ano pa ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw? Ayon sa forecast ng Pag-asa, magpapatuloy ang paggalaw ng Bagyong Francisco pahilagang kanluran hanggang bukas. Pagkatapos nito ay unti-unti itong babagal at liliko patungong Hilagang Silangan o Northeast habang papalapit naman sa Ryukyu Island ng Southern Japan. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa araw ng Biyernes, June 26. Gayunpaman, binibigyan diin ng Pag-asa na posible pa ring magkaroon ng kaunting pagbabago sa track nito. Kung magkakaroon ng westward shift o paglapit sa kanluran, maaring mas maramdaman ng extreme northern Luzon ang epekto nito. Kaya mga kababayan na malapit sa extreme northern Luzon, patuloy na po tayo mag-antabay anumang oras. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang patuloy nating susubaybayan ang bawat updates at galaw ng bagyo ngayong araw. Kaya narito ang mga dapat nating paghandaan habang papalakas ang Bagyong Francisco at habang mas lumalakas ang habagat. Ito ang mga dapat nating pagtuunan ng pansin. Posibleng pagtaas ng dami ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas at posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at landslide sa mga bulubunduking lugar. Malalakas na hangin sa mga baybayin at matataas na lugar. Mapanganib na kondisyon ng karagatan lalo na sa Northern at Eastern Luzon. At posibleng pagkansila ng ilang biyahe sa dagat kung patuloy ang paglaki ng mga alon sa inyong lugar. Mga kababayan, dahil sa direktang apekto ng bagyo, may nakaambang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ngayong araw hanggang Miyerkules ng hapon, June 24, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang lugar ng Batanes at Cagayan. Ang ganitong dami ng ulan ay maaring magdulot ng localized flooding lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na malapit sa ilog at sapa. Posible rin ang pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar na nakakaranas ng paulit-ulit na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa darating naman na Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes, June 25, 50 to 100 mm din na ulan ang inaasahan sa lugar ng Batanes. Patuloy na pinapayuhan ang mga residente rito na maging alerto sa anumang pagbabago ng panahon. Posible ring makaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang lugar ng Occidental Mindoro, Antique kasama ang Palawan. Sa mga lugar na ito, posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha, pagtaas ng tubig sa mga ilog, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar, pagbaha sa mga mabababang komunidad. Samantala, mga kababayan, habang nakatutok ang marami sa Bagyong Francisco, isa pang weather disturbance ang kasalukuyang sinusubaybayan ng Pag-asa. Ito ay ang Low Pressure Area 06C na sa loob ng Philippine Monitoring Domain o TCID. Sa kasalukuyan ay meron na itong medium o katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin, mas mataas na ngayon ang tsansa nitong maging ganap na bagyo kumpara sa mga nakaraang araw. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi pa ito isang bagyo sa ngayon at marami pang posibleng pagbabago sa galaw at lakas nito. Kung sakaling tuluyang mabuo bilang isang tropical depression at makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, bibigyan ito ng pag-asa na pangalang Bagyong Gardo. Ito ang magiging ikapitong bagyo sa bansa sa taong 2026. Sa ngayon ay wala pang katiyakang direktang makaapekto ito sa bansa, ngunit patuloy itong minomonitor ng mga meteorologists dahil sa posibilidad ng karagdagang pag-ulan at pagbabago sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. At dumako na po tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 7. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Mga kababayan, sa gitna ng mga bagyo, pag-ulan at iba't ibang hamon ng buhay, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Kasabay ng ating paghahanda at pag-iingat, huwag nating kalimutang manalangin para sa kaligtasan ng ating mga pamilya at komunidad.
At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe ang ating channel upang makarating pa sa ating ibang mga kababayan na nais ng update sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.